I wanna be the very best that no one ever was. Kaya. Sulitin nyo na kasi papagalitan na si Lara. Sino yan? Si Lara. So ayan guys, for our session, for our video. Wait lang, nagpapakilala sila eh. Si V. Beyonce. Beyonce, like single ladies, gonna put your hands up. Ay, warning niya. Siya si Kim. Kim lang, gano'n. Beyonce. Yan si Kim. Siya sila. Ano ba? Kimberly. Kimberly. Nakikita mo siya sa my day ko, siya yung nag-dive. Nag-aaka doon. Sorry po. Akala ko po kasi B. Joke lang. Ganito lang ang pakilala. Pakihan mo nga rin. Siya naman si Lara. Kilala ko na yan, diba yan? Tayo na sa my day yan. Siya nila rin absent na kasi sila, di ba sila? Ayan. So for our last session, ayan, about community relationship, ayan. Unang katanungan, paano ka nakikihalubilo sa iba't ibang tao? Mali pala yung tanong ko, walang po. Ayun, kasi hindi ko matanda. Sige, okay. So ito ito na po tayo sa aray ko. Hinampos ako. 1, 2. Uy, shock. Sayang to. Ay, stop mo na muna para kay class ano. Ayan, so nandito na po tayo sa ating huling programa ng video. Ayan. Interview. Nandito na po tayo. 1, 2, 3, 2, 1, go. Nandito na po tayo sa huling parte ng ating interview na may kinalaman sa community relationships. Ayan, so Miss Irene, paano po kayo nakikihabilo sa iba't ibang tao dahil nga nasa Voktok organization kayo? Ayan. Ayun, so nakikihalubilo ako ng unang-una talaga sa lahat meron dapat tayong respeto sa So bukod sa respeto, anong kinalaman ng pagkakaroon ng mataas na confidence sa pagharap sa maraming tao? Kung paano siya nakakatulong? Yes po. Ayun, nakakatulong siya upang, kasi mostly yung mga introvert na laging nami-misinterpret na masama ugali nila, suplado sila. Pero ang totoo, nahihiya lang talaga sila. Pero pag once na meron kang confident na makipag-communicate, ayun, ang tingin agad sa'yo ng tao, mabilis kang kausap, masaya kang kasama. Okay, thank you po. Ayan, so next question naman po. Ano naman po ang kahalagahan ng pagtatanong mula sa ibang tao o yung paghingi po ng suggestion kapag ikaw ay nahihirapan na magdesisyon? Ganun. Ayun, nakakatulong yon upang mas lalo ko pang isipin kung tama ba yung magiging desisyon ko. Parang ano siya, nagbibigay hindi siya nabura sa utak ko. Ano daw? Ayan, anong kahalagan po ng pagtatanong? Kunyari, nahihirapan ka tapos kumukuha ka ng suggestions mula sa iba. Okay. So, anong kahalagahan nun? Yes. Okay. So, mahalaga yon upang ma-improve natin yung sarili natin sa mga bagay na hindi natin napapansin or yung mga pagkukulang natin. Okay, yan. So parang kumuha ka ng parang background muna, ganun, bago mo gawin sa yung buhay. Ayan. So third question po, bakit kailangan mong magpakilala muna sa iyong magpakilala mula sa iyong mga interest sa buhay? 'Di ba, since you are a social science teacher po, ayan. So bakit kailangan mo munang i-introduce yung pagiging social science mo bago ka mag-lead sa mga kabataan sa iyong Voktok? Ayan. Ayun, ilang beses na ba ako naka-ayon? Okay, yan, take. Bakit pinaulit ko rin sila? Okay, ayun. Ayan, so bakit kailangan mo munang magpakilala mula sa iyong eksperto? Mas matanda ako sa'yo. Bakit Galang. Ayan siya, apelido niya, Galang.
Oo. Ayan, so bakit mo po kailangan? So bilang isang social science teacher po, ayan, so bakit mo po kailangan ipakilala kung sino or ano yung natapos mo or kung saang field ka po nang galing? Para magkaroon sila ng tiwala sa akin na, ayun nga, dahil may background na ako, magkakaroon sila ng tiwala sa kung ano yung mga sasabihin ko. Okay, ayan. So, thank you doon. So, magbigay naman po kayo ng community outreach program. For sure naman po meron na kayong naging community outreach program. Yung yung outreach program, pag, kunyari, natulong po sa mga bahay-ampunan, gano'n, nakapunta na kayo sa mga area na mahihirap, gano'n. Or hindi naman sa mahihirap, or yung mga informal settlers nating tinatawag. Ayun, meron kaming mga tinulungan na mga grandparents na sila. Yan ba yung sa Ilog ni Maria? Sa Pansol? O hindi? Hindi ko alam yung... Ay, wait, Bahay ni Maria? Yeah. Bahay ni Maria, yung home for the elderly. Yes, ayun. So, tinulungan namin sila, binigyan namin sila ng mga food, and kinantahan din. Ano yun yung kanta? Ang title ng kanta? Jay, mas matanda siya sa'yo. Ayaw. Ano po? Oo, nakakalimutan ko. Sige. Kanina pa ba ako o ngayon lang? Oo, kanina. Hindi nung ano. Oo. Ulitin natin. Pwede, take two. Ayun, sige. So, magbigay naman po kayo ng mga community outreach program na kung saan ay nagbigay tulong kayo po. Ito recently lang na ginawa namin ng mga kabataan, pumunta kami sa Bahay ni Maria, yung may mga grandparent doon. Tinulungan namin sila, nagbigay kami ng food, kinantahan namin sila. And ayun, kinantahan din nila kami. Ayan. So, ano po yung na-realize nyo after nyo tumulong sa mga matatanda? So, parang may nag-flashback ba sa inyo na kailangan nyo kung sulitin yung oras na meron kayo ngayon? Yes, kasi katulad niyan, sobrang iksi lang naman talaga ng buhay. So, dapat ine-enjoy natin yun. So, alam mo yun, less negativity sa life. Alright. So, habang nandun po kayo sa Bahay ni Maria, home for the elderly, meron po ba kayong, di ba sa samahan nyo po, may iba't ibang tao doon? Meron ba kayong bagong na-discovering ugali ng isang taong ito? Ayan. Or may nagulat ba kayo na, ganito pala siya sa mga matatanda, ganito pala siya mag-lead, or what po? Ayun. So, meron akong isang napansing kabataan na hindi ko expect na ganun pala niya kamahal yung mga matatanda. Ayan, so tinanong ko siya kung bakit ganun na lang yung closeness niya sa mga matatanda. And sinabi niya na nawala na raw kasi yung lolo niya. So, ayun, kaya pinaparamdam na lang niya dun sa nakakasalumuhan niyang matatanda yung pagmamahal niya. Okay, so ang galing nun, no? Parang naihambing niya po yung situation niya. And next naman po, doon habang, siyempre may planning po yan, di ba? Yung sa Bahay ni Maria, ayan. So, meron bang time na, nung nagbigay ka ng suggestion, kunyari, ito po yung dapat i-donate, gano'n, may kumontra ba? Or parang na-experience ka na negative thing na, dapat ito na lang, gano'n, di ba? Common yun. Actually, ang naging problema namin doon is hindi namin inasahan na magkakaroon din kami ng problema pagdating sa transportation sa papunta. So, biglang nagkaroon ng problema sa sasakyan at hindi inasahan na marami palang kabataan na gustong sumama. Kaya So hindi nyo na-control yung yung dami nasasama. So in short, maraming interested dun sa activity. Yes. Alright. So next naman po is paano ka, siyempre 'di ba, may mga nahinikayat kayong mga kabataan. Ayan. So paano niyo sila na-encourage na sumama dun sa outreach program na yon kaya dumating sa punto na sobrang dami na? Actually, hindi namin alam kung bakit ganun kadami kasi na-estimate lang talaga namin. So, syempre, planado siya. Naisip namin, ilan lang ba talaga. Pero, ayun, siguro nasa puso na talaga ng mga kabataan na
na sumama dahil gusto din nila na makatulong din. So, if ever na hindi nyo naman po pala alam na merong ganong number of participants, ayun. So, in short, so parang wala kayong proper na tawag doon, na parang reply slips or kung, hindi kayo nakapag-survey kung ilan yung sasama. Ganon. Yes. Okay. So, pero okay lang din naman yun since open for all naman siya. Yes po. Ayan. So, ayan. Kung ikaw man ay nabigo ng ibang tao, paano mo ito inayos or sinusolusyonan? Minsan kasi may mga dumadaan talaga sa tao. May dumadaan sa ating mga tao na hindi talaga natin maiiwasan na sila pala talaga yung sisira sa atin. So minsan mas better na i-cut off na lang natin yung mga taong yun kaysa magstay tayo sa environment na ulit-ulit lang naman na hindi rin sa mental health natin nagiging okay. So, i-relate po natin dun sa situation nung sa pagsama. Isipin na lang natin na meron pong bata doon na ini-expect mo talaga ganon, nasasama, tutulong, pero nung mismong day na hindi siya sumipot or hindi siya nagpakita. So, ano po yung gagawin mo dun sa batang yan, if ever? Kakausapin ko siya kung bakit hindi siya sumama, ano yung reason niya bakit hindi siya sumama. At kung valid naman yung reason niya, bakit hindi ulit natin siya bigyan ng chance. Kasi okay, so tama. Ayan, so last question na po, ayan. So gaano kahalaga ang pagbibigay ng magagandang alaala mula sa ating mga lola dun sa bahay ni Maria? Ayan, so anong importance ng memories sa ating buhay? Yung memories kasi is pag nagawa na natin siya or nagkaroon tayo ng memories, kahit sa huling hininga natin, maaalala at maaalala natin yun. So, mahalaga na bumuo tayo ng memories kasi dahil doon, kahit wala na yung tao, naaalala pa rin natin yung mga samahan na nabuo. Alright, so thank you so much, Miss Irene. And for our final question, ayan, so in 3 words, sino nga ba si Miss Irene Lorenzana? Oh, no! 2 lang yun. In 3 words, sino po si Miss Irene Lorenzana? Boy Abunda. 3 words. Saan ikaw na lang dito? Masipag na guro. Yun. Hardworking. Hindi, ano yun? Dedicated may na. May sa kabataan. Ano yan? May puso may puso sa kabataan. Oh, 3 na yun. May puso sa kabataan. 4 na yun. Puso sa kabataan. Mahal ang kabataan. Baka nang pito pa yun. Mahalin ang kabataan. Sino sa Irene sana? May pake. May pusong kabataan. Ayun. Para sa kabataan. Ano, SK? Ang sakit. Pag-asa ng bayan. Ano? Hindi ba yan yung isa-isa? Ha? Yung parang kay Boy Abunda. Ano yun? Describe niya Pastokin. yung sarili niya ng 3 Salita. words. Oo, 3 words. Kunyari maganda. Oo, ganun. Alisin mo na yung maganda. Okay, Excuse me. Okay, 1, 2, 3. Meron ka na ba? Wala pa. Oo, babon. Matulungin. Tama. Maasahan. Tama. Ay, hindi. Makabayan. Makabalisa. Aray ka na, bumuro ka na. Makabanda. Oo. Makatao. Maasahan, responsable at delikado para sa kabataan. Yun na lang. Delikado. Delikado. Delikado para sa Maasahan, responsable at delikado para sa kabataan. 1, 2, 3, go. For our final question, in 3 words, sino nga ba si Miss Irene Lorenzana? Isang maasahan, responsable, at delikado.
Aray! Sabi niya kasi delikado. Dedikado kasi. Delikado ba sabi mo? Dedikado. Delikado naman sabi niya. Delikado ba sabi ko? Oo. Ay, yun lang gumano. naman. 1, 2, 3, go. For our final question. So in 3 words. Ay, ano nga sasabihin ko? Maasahan. Responsable at dedikado. Oh, yun. 1, 2, Parang hindi siya babagay pag dedikado. Dedikado para sa kabataan. Dedicated. Dedikado para sa kabataan? Dedikado, hindi delikado ha. Hindi. Dedikado, dedicated. Oh, sige. Yun na lang. Pero kami na lang nagsabi. 1, 2, 3, go. Wait lang, natawa pa ako, di ba? Yung ngiti niya, takin mo, ang tagal. sorry. Ano ka, Jack? Wait, okay lang. 1, 2, 3, go. For our final question, ayan, so ready na po ba kayo for our final question? Yes. So in 3 words, sino nga ba si Miss Irene Lorenzana? Isang responsable, Huwag ka tumawa, hindi yung pangalawa yun. maasahan, di ba? Okay, 1, 2, ayusin mo na, te. Overtime na tayo. Ay, oo nga pala. Wala. Alas 10 na. Paliw ka. Papapasok 1, 2, 3, go. For our final question, so in 3 words, sino nga ba si Miss Irene Lorenzana? Patulungin, responsable, at dedikado para sa mga kabataan. Yeah. So thank you so much, Miss Irene, for having us for this special and wonderful interview event. And we hope that sana ay magkaroon pa tayo ng more interviewee na ating kikilalanin at kikilatisin dahil sa ating inihandang questions for them na makatulong as an inspiration for our youth, for the future youths. Yan, para sa mga kabataan at pag-asa ng bayan. Alright, so thank you so much, Miss Irene Lorenzana. And we have your last message for us. Para sa mga kabataan, huwag niyong sundan kung ano yung sinasabi sa inyo. Sundin niyo kung ano yung sinasabi ng puso niyo. Opa! Bye-bye! Dito kayo. Tapos na. Uy, mukha naman ba akong matanda?